Good morning mga kapatid. Okay, happy Sunday sa lahat. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, napakabuti mo sa aming lahat. Binigyan mo pa kami ng kalakasan. Nandito pa ang talino, normal na pag-isip. Nandito pa ang aming fire na patuloy kami nga mag-praise, to continue to praise you. Salamat po, Panginoon, sa mga ginagawa mo sa buong linggo. Lord, humingi kami ng kapatawaran kung ano man ang mga kasalanan namin sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo kami sa pamagitan ng inyong banal na dugo. Pagkabanalin mo kami, kay ikaw ang banal na Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito at kumilos ka sa aming kalagitnaan. Ikaw nagsabi, 2 or 3 gathered in your name, you will be in our midst. Kumilos ka sa bawat isa, Panginoon. Sino man ang may dala-dala mga problema, give them a solution, Panginoon. Sino man ang may mga sakit, karamdaman, pagalingin mo sila, Panginoon. At sa salita na aming marinig ngayon, salita na magdala pa ng kalakasan, salita na dala ng pag-ibig, salita na dala ng transformation. Transform us, Lord, that the Christ-likeness be upon us. Salamat, Panginoon, at sa aming pagsabay ng pagkanta, pagtugtog ng awit. Lord, anoint your people. Anoint ang mga praise and worship leaders man, the music instrument, Lord, anoint. Lalo na sa mga sa yung servant na gamitin mo ngayon, Panginoon. I-anoint mo siya, Panginoon, na ang salita na aming marinig, salita na magpalakas pa, lalo mo pa kami patibayin. So in Jesus' name, ibalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tumayo po tayo lahat. Samahan niyo po kami sa mga nasa kanilang tahanan. Umawit po tayo sa Panginoon.
let's sing joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Amen. Let's sing, oh magsaya. And oh magsaya at magdiwang pagkasigilan na. Ang hari ang lahat. Ang hari ng lahat. Ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan. Kaya't ating buksan. Kaya't ating buksan ang bitong ng ating pagmamahal. Amen. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Let's sing, oh magsaya. Oh magsaya at magdiwang pagkasigilan na. Ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan, kaya't ating buksan ang pinto ng ating pagmamahal. Ang pinto ng ating pagmamahal. Ang pinto ng ating pagmamahal. Amen. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching, or silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out an angel chorus that hailed our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lonely manger, the humble Christ was born, and brought us God's salvation that hails this Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That
Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Hallelujah. We give you praise. We give you glory, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. In Matthew chapter 2, verses 10 to 11, we see the wise men overjoyed by the sight of the star, coming to worship Jesus and offer him gifts of gold and myrrh. They gave their best to honor the King. Amen. So this morning po, ano po ba yung best na maibibigay natin sa Panginoon? Kundi yung pagsamba. Amen? Amen. Hallelujah, hallelujah. At sabi din po dito, the wise men were overjoyed. They overjoyed by the sight of the star. Okay? Sa araw na ito, Panginoon, nagagala kami, patuloy ka naming pinupuri. Hallelujah, hallelujah. Nagagala kami na ika'y sambahin at luwalhatiin, Panginoon. Let's sing, O Gabing Banal. O Gabing Banal, bituin nagliliwanag, sinilangan sa
Patuloy ka namin itinataas, O Diyos. Itinatanyag ang iyong pangalan. Hallelujah. Siya'y sambahin. Siya'y sambahin. Dinggin ang awit. Dinggin ang awit ng Panginoon, ikaw ang pinakamainam na regalo na aming natanggap sa aming mga buhay. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Ikaw ay dakila sa lahat, Panginoon. Karapat-dapat ka sa lahat ng mabuting papapuri na maglalabas sa aming bibig. Thank you, Lord, for this Christmas season. The best gift of heaven was given to each one of us. Thank you, Lord Jesus. Bless our worship, our gathering. I pray, move in a very special way, Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. God bless you. Shake hands with one another in the presence of the Lord. Thank you, Jesus. Ang Pasko! Everybody a little bit slow this morning getting up kasi masyado. Even our TV got slow to wake up this morning. But welcome to Lord of Harvest, historic Filipino town here where you have embarked upon the Taglish service. Maligayang Pasko. I just want to say hello for those joining us online. Sister Nelfa, Olo Padre, we miss you. Lahat ng nagpupuri sa iyo, lamang po o Diyos naming banal. Amen. We're worshiping with you, Sister Nelfa. We miss you. Praying for the best there in the Philippines. Go through the process in your surgery. Thank you, Sister Minnie, for joining us. Sister Marissa. A handful of other folks, the Hidalgos, Brother Roger, June Hidalgo, and Sister Marissa. Thank you. We thank them for all the rice donations they had. Everybody here got at least a month's supply of rice, right? 2 months. Somebody said 2 months supply. Yung mga pre-diabetes, you better cut that back. Make it a year supply.
Cut the portions. It's, well, enjoy it for one more week. And then we're going to go diet. It's January 1st, huh? Sister Tina Batuga, welcome. Thank you for joining us as well online. January 1st, mark your calendar. We'll kick off every year. We're going to give the first fruits to the Lord. The first 21 days, we're going to pray. We're going to fast every day. I know, kahapon all you can eat. Pine-prepare ko lang kayo sa January 1st. Tapos na yan. And we're going to seek the Lord through prayer and fasting for the first 21 days. Okay pa? Another announcement. Today, we have Brother Vin Diaz and Sister Marinor. We're going to be having the financial university. What do we call that thing? Financial literacy. If you missed it the first time, you have to attend this time. We're going to do it in a hopefully in a regular basis, but a lot of folks have benefited so much from the first one. 1 o'clock, di ba? 1 or 1:30, I forget. 1 o'clock after the service this afternoon. And then, Sister Luz, meron kang announcement? Come on up. Next week, we have a very special Sunday worship service. We're going to have a joint service from 9 o'clock. We're going to start the Taglish, the English. I think maybe the Spanish will join us too. I'm not sure yet, but for sure, the Tagalog and English will be joined next week from 9 o'clock to 11:30. We have very special guests. Our dear friend, Dr. Jed Santa Maria, will be ministering to us in song. And come to worship this Sunday. Amen? Pero wala po tayong Christmas pot blessing. We're not going to have a lunch next week. Kasi, so you can go to your family and finish your Christmas shopping, di ba? Just size large po ako. Size large pa rin. And Sister Luz, you have an announcement. Praise the Lord. Magandang maga po sa atin lahat. Makita niyo po, meron po tayong dalawang nation, Mauritania and Israel-Palestine. I'm soliciting your prayer at the same time financial support. They're going to the mission to the nation on December and then January. Why is it 50 vision 50K? Because we are praying for 50,000 missionaries go to the nations, and we are one of the leader in the mission school. She donated 59 pieces t-shirt, so we can sell at the same time we can use for the mission. Amen. So please pray for our missionaries. Thank you po, Pastor. Amen. And we will commission, we have 2 delegates going to the missions this, kailan po, Alex? December 26th. So they're giving up their Christmas holiday and vacation to go spread the gospel, go tell it on the mountains, over the hills, the deserts, and the forest. Amen? So we will commission them in the English service. And thank you, Sister Luz. Again, thank you for the Cabrera family for helping us put the Christmas banquet luncheon yesterday. And also, Pastor Abel, you always behind the scenes. He's always putting stuff together, connecting the dots, making us sound good, making us look good, feel good. Pastor Abel, come on up here. He's going to give the word today. Malig, pogi pa, man. Siyempre, pogi ang pastor natin kailangan sumabay tayo. Alright. Magandang umaga po sa inyong lahat at Merry Christmas. Masaya po ba kayo kahapon? Praise the Lord. Yeah, marami akong narinig na masaya daw, masaya. Praise the Lord. Dapat lang. Dahil kung hindi kayo masaya, baka sandamakmak ang problema nyo. Ganun pa man, ay papasalamat tayo sa Panginoon. So, ngayong umaga, nais ko po kayong anyayahan na buklatin ang salita ng Diyos. Sa Luke chapter 2,
Yan. Itong Kapaskuhan ito ay marami tayong maririnig ng mga mensahe patungkol sa Pasko. At isa sa mga familiar na passages sa scriptures na basihan ng mga sermon throughout this season ay ang Luke chapter 2. So, pwede pong tayong lahat ay tumayo ulit bilang paggalang sa salita ng Diyos. At buklatin po natin ang Luke chapter 2, verse 1 to 14, pero basahin ko po ang 8 to 14. Luke chapter 2, verse 8 to 14. Ang text natin ay 1 to 14, pero verse 8 to 14 ang babasahin po natin. Luke chapter 2. Alright. Lucas kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 14. Luke chapter 2. Okay, ito po ang sabi sa New King James Version. Now, there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon. Malaya kami, O Diyos, umaga. Malaya ang pangangaral ng iyong salita. At malaya, Panginoon, kami sa anumang sakuna. Malaya kaming nakikinig, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa yaman ng iyong salita, sa yaman ng iyong pag-ibig, sa yaman ng iyong biyaya. Yun po ang dahilan kung bakit, Panginoon, nakakatayo kami ngayong umagang ito. Lord, ang iyong anointing ay dumaloy nawa sa lahat ng mga nakikinig upang maging kapakipakinabang ang iyong salita sa aming ngayong umaga. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito ang aming talangin. Amen. Alright. Pwede na po kayo makaupo. So, katulad ng sinabi ko, maraming mga mensaheng na-preach na mula dito sa chapter na ito, but ngayong umaga gusto ko pong balikan natin at ipaalala sa atin ang talagang diwa ng Kapaskuhan. Tungtuwa po ako kahapon, hindi lang tayo busog sa kagalakan, busog din tayo sa pagkain. At sinasabi ko sa sarili ko, ito ang totoong revival. Kasi nung pumunta kami sa Palestine at saka Israel, nakita namin ang mga tao, pilit na pinasasaya ang kanilang mga sarili. Kaya lang, alam niyo, ang tunay na kagalakan, wala sa mundong ito, hindi natin makakamtan sa mga bagay-bagay na natatangkilik natin, nahawakan natin, o naaamoy natin, o naaabot natin. And I was looking back sa mga experience ko pagpunta ko doon, and that's why I came to this passage. At kung mayroong pamagat ng mensahe ngayong umagang ito ay nandun sa verse 10. Anong sabi doon? Yung middle. Sabi ng angel, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy." So yun po, good tidings of great joy kung mayroon pong pamagat ng ating mensahe ngayong umagang ito. Great joy. Hindi lang joy, kundi great joy. Good tidings meaning good news. O sa Tagalog, magandang balita ng dakilang kagalakan. Tama ba yung translation natin? Mabuting balita ng dakilang kagalakan. Great is dakila. Dahil napakarami pong mga news
pero po hindi good news. Marami ring mga nagsasabing sila'y masaya, pero panandali ang saya. At ang sabi ng angel, do not be afraid. Of course, natural lamang po na manginig sila, magulat sila, matakot sa unang appearance ng mga angel sapagkat kayo man din, nandun kayo sa madilim na lugar, sa bukid halimbawa, kasi nandun sila sa bukid, nag-aalaga ng kanilang mga tupa. Biglang may lumitaw, kumikinang sa gabi, madilim. Kung hindi ka pa naman magulat. Diba? At sabi ng anghel, hey, huwag kayong matakot. Mayroon akong dalang balita. So, ini-reveal ng anghel kung ano yung balita. Ang sabi niya, a Savior to you, sabi niya. To you is born a Savior. Para sa inyo, ipinanganak ang Savior, who is Christ the Lord. Kaya, unang punto natin ngayong umagang ito ay, bakit mabuting balita ng dakilang kagalakan ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus? Why why good news of great joy ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus? Now, imagine with me, balik tayo sa kapanahunan ng Panginoong Jesus na ipinanganak. Hindi pa natin siya kilala. Hindi pa natin siya alam na siya ay si Jesus sa tagapagligtas. Ang alam lang natin, mayroong ipinangako ng mga propeta, na ayon sa mga propeta, na magpapalaya sa ating mga pagka-oppressed. Kasi yun yung mga mensahe ng mga propeta. Deliverer, Savior. Kaya pinangalanan siya ng Jesus. Ibig sabihin ng Yeshua, Jesus, ay Savior. Christ is anointed Savior. So, if we go back 2,000 years ago, hindi ba natin alam kung si Jesus ay ipapanganak sa araw na yun. At biglang nagkabalita tayo. Nabalitaan natin, mayroon daw ipinanganak na daw yung ating hinihintay na Messiah. At ang sabi ng anghel, nagdadala ng dakilang kagalakan. And then malaman mo, ipinanganak sa sabsaban. Ipinanganak sa, saan ba yun? Kulungan ng mga hayop o kural. Teka, sandali. Sabi mo, mabuting balita na nagdadala ng dakilang kagalakan. Ay, paano naging dakilang kagalakan yan? Pinanganak naman sa kahayupan. Sa mga kulungan ng mga animal, ng hayop, ng sabsaban. Sabsaban kasi sa amin yung kainan ng hayop. Sabsaban, kaya sumasabsab sila doon, kaya tinawag na sabsaban yung mga hayop. Pero doon sa sabsaban ay loob ng apunan, kasi yung tawag namin doon sa silungan ng mga hayop. Alright. So, kumalat ang balita, ipinanganak na yung ating hinihintay na Savior. Ipinanganak na yung ating hinihintay na tagapagligtas. Magpapalaya sa atin sa mga oppression ng mga tayuhang bansa. Pero andun sa sabsaban, matutuwa ka ba? Sandali, sabi mo Savior, bakit? Nasa sabsaban, kainan ng hayop yun ah. Ay hinihintay natin Savior, paano tayo save niyan? Well, na-misunderstood po nila nung kapanahon ng yun. Salamat sa Panginoon, ngayon alam na natin ang tunay na dahilan kung bakit siya doon ipinanganak. At very clear sinabi ng anghel, to you this day, sa araw nito, para sa inyo ipinanganak ang Savior. Alam niyo po, tama po yung sinabi ng anghel na good news of great joy. Bakit? Kasi kung mayroon pong tunay na nagdadala ng dakilang kagalakan, ay walang iba kundi kaligtasan.
Kaya nga siya Savior eh. Kasi siya yung nagliligtas sa atin. Marami mga tao naghahanap ng kagalakan, naghahanap ng joy, naghahanap ng happiness. In fact, ang happiness ay, if you Google it, ito yung primary na nagmo-motivate sa tao para kumilos. Primary motivator ng behavior ng tao. Yung happiness. Gagawin mo ba kung hindi ka masaya? Di ba hindi? Di ba naririnig nyo? Ay, ako yan. Bakit? Ganda naman na. Hindi ako masaya. Kahit maganda, kung hindi ka masaya, hindi mo gagawin. And no wonder why, ito po ang pronouncement ng mga anghel. Nagdadala ng dakilang kagalakan. And why? Kasi yung ipinanganak ay Savior. At wala na pong ibang mas dakila pa na nagbibigay ng kagalakan sa tao kundi ang kanyang kaligtasan. I mean, as far as I'm concerned, wala na pong papalit. Wala na pong maaring magbigay pa sa akin na mas higit na kagalakan nang alam ko na ako'y ligtas. Para sa isang laking bundok, alam mo, hanggang ngayon, pag iniisip ko po, paano nakarating ang ebanghelyo sa amin, parang para sa akin, hindi ka pati paniwala. Dahil sa amin, daming namamatay na mga hindi taga roon pag dumadalaw. Dahil sa kagat ng lamok, dahil sa kagat ng, ano ba yung bigla na lang lumilipad tapos dumidikit sa paa mo tapos di mo alam sinisip-sip yung dugo mo. Nagdadala yan ng virus. Maraming namamatay, ganun, nadayuhan sa amin. Pero sa amin, immune na yung mga tao. In fact, kwento ng nanay ko, ay maraming mga missionary namatay doon. May namatay na puti, may namatay na itim. Kaya nagtataka kami nung sinabing, itim, Amerikano, wala na mga Amerikanong itim. Kasi mga naunang mga missionary, puti, kaya ang akala namin mga Amerikano, puro puti. Tapos sa bandang huli, may dumating na mga itim. Tapos, ay, Amerikano, itim din pala. Pero namatay, kasi hindi sila sanay sa environment. Pero nagpapasalamat ako. Dahil sa mga missionaryong yun, naligtas ang pamilya ko. At sa bandang huli, naligtas din ako. At hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala ng isang igrot na katulad ko. Mata mo ang kaligtasan. So, ano man ang maaring naabot ko, ano man ang maaring tinangkilik ko, ano man ang maaring nakamtan ko sa buhay na ito. Yes, nagbigay sa akin ng temporary happiness. Pero yung aking pagkaalam na ako ay ligtas, wala nang hihigit pa na magbibigay sa akin ng kagalakan. Kaya, itong church na ito, katulad nung narinig nyo kanina, bakit ipinupush natin ang mission? Bakit ipinupush natin ang reaching out people? Dahil ito talaga ang tunay nagbibigay ng tunay na kagalakan. Kahapon, masaya tayong lahat. Salamat po sa Pasko. Kahit papaano, yung mga walang pera pwedeng gumalak, pwedeng masaya, di ba? Pwedeng sumaya. Pero, yung ating kasiyaan na temporary ay pagkakaroon lamang ng tunay na kahulugan kung alam natin na tayo ay ligtas. Kaya itulak po natin ang ebanghelyo ng Panginoon. Ipamalita natin sa ating kapitbahay, kamag-anak, kaibigan. Kahit yung ating mga kaaway. Di ba? Sabi naman ng Panginoon, ibigin nyo ang iyong kaaway. So, tanungin mo ang sarili mo, tanungin ko ang sarili ko, paano ko ibigin ang aking kaaway? Bakit ko iibigin? Kaaway ko nga yan eh. Di ba? Eh, ba't ko ibigin yan? Kaaway. Ang tunay na pag-ibig, para kaya mong ibigin yung kaaway, ay ito. Itulak mo sa kanya ang kanyang kaligtasan. Tulak mo sa kanya ang ebanghelyo. Kaya po, minsan po nagkaroon kami ng parang saying doon sa church na pinanggalingan ko na kami ay hope pusher. Inumpisahan po ng aming pastor noon. Tayo ay mga hope pusher.
So after na i-preach niya yun, kami naman, sige, hope pusher kami. Yung mga tao nagtataka, anong hope pusher? Mayroon ba? Code ba yan? Code ng mga drugs ba? Hindi. Totoong hope ito. So, tayo din dapat ay magiging pusher. Pero ang ipupush natin ay ang pag-ibig ng Panginoon. Dahil yung ating naranasan ay maaari din maranasan ng iba. Kung tayo ay paggamit sa Panginoon upang makarating sa kanila ang magandang balita, na una ay ibinalita ng mga anghel, to you this day a Savior is born. Ito po ang tunay na nagbibigay ng kagalakan nung malaman natin na tayo po ay ligtas. Amen? Alam nyo, sa Luke chapter 15, alam na alam natin itong istoryang ito. Sa Luke chapter 15, nasaan ako? Yung parable of the lost. If you read the whole story, sometimes napupokus tayo doon sa lost. But what the parable really is emphasizing is yung suktulong kaligayahan na nais ng taong abutin. Kaya kahit anong gagawin ng isang tao, kung hindi siya magkaroon ng karanasan ng salvation, lost pa rin siya. Hindi pa rin niya makakamtan ang tunay na kagalakan. Kaya, samandali, punta tayo sa Luke chapter 15. Itong parable of the lost. We heard a lot of sermons already patungkol dito. And alam na alam natin itong kwentong ito. Itong parable of the lost, nag-umpisa sa lost sheep. Bakit, tanungin mo sarili mo, bakit lost sheep? Sa lahat naman ng gagamitin ng Panginoon na object lesson o halimbawa para ikumpara ang isang taong walang kaligtasan ay lost sheep. Di ba? Why? Kasi ang sheep, we all know the characteristics of sheep. Ang sheep ay dumb, powerless, defenseless, dependent. Yan ang characteristics ng sheep. Awan ko kung nandyan pa yung video na chinare ko noon sa inyo. Nakita niyo yung video, di ba? Yung sheep na nahulog sa imburnal, sa kanal. Binunot siya sa burnal. Tumakbo, bumalik. Tapos hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Ay kasi dami. Galing na nga siya dun, bumalik pa. Tapos hindi naman pala kayang iligtas ang sarili. Sabi ni Isaiah, Prophet Isaiah, sa 53 verse 6, sabi niya, we all like sheep, we, tayong lahat, have gone astray. Each of us has turned to his own way. Totoo yan. Para tayong lahat ay sheep. Dumb, powerless, defenseless, dependent. Maaaring sabihin mo, tika, sandali, milyonaryo ako. Anong sinasabi mong dependent ako? Ay bakit may nagpapakamatay ng mga milyonaryo? Bakit may mga nasisiraan ng bait na mayayaman? Kung independent ka dahil marami kang ari-arihan. Ang malaman ng tao na siya ay ligtas, ito ang tunay na nagbibigay ng kagalakan. Again, sa Luke chapter 15, hinalimbawa ang isang taong walang kaligtasan sa lost coin. Bakit lost coin? O lost money? Dahil ang lost ay worthless. Paano mo gagastusin? I was listening on the radio. Na-scam. So, nakunan siya ng thousands of dollars sa kanyang bank account. So, sa kanyang bank record, pumunta sa bangko, my bank record says, I have hundreds of thousands of dollars. Sabi ng manager, but you lost it. No, it's here.
give me my money. Ay, na-scam pala siya. He signed a paper na hindi niya alam, i-withdraw yung kanyang pera. Matanda na ito. Na-scam. So he lost his money, her money. Aanin mo ang libo-libo sa iyong record kung wala naman sa bangko. Tama? Worthless. Yung record, worthless ng thousands if you lost it. So sabi ng parable na binigay ng ating Panginoon Jesus, ang isang taong walang kaligtasan ay parang lost coin. Mahalaga man kung nasa iyo, pero kung wala naman sa iyo, ay walang halaga. Lost. No value. Worthless. Kaya ang sabi sa Romans 3:12, all have turned away. They have together become worthless. There is no one who does well, not even one. So kahit magpatayo ka ng sandamakmak na churches, mag-donate ka ng mag-donate sa mga ang tawag doon, sa mga organizations na they care for the needy. It doesn't do you any good. Alright? Dahil according to the parable, yung lost coin ay lost in the dark, lost in dirtiness, lost in disgrace. Kaya walang value. Ang taong walang kaligtasan ay parang lost coin, lost in the dark, lost in dirtiness, lost in disgrace. Ito pong darkness nito ay talking about sin. Kaya sabi sa John 3:19, this is the verdict, light has come into the world, but men love darkness instead of light because their deeds were evil. And then sa Isaiah, sabi, our righteousness is as filthy rags before God. Totoo yan, kung ikaw ay walang kaligtasan. And then, at the end, sabi, lost son. Ang taong walang kaligtasan ay parang anak na nawala. Like a lost son. On the parable, it talks about the lost son and why he is lost. Hindi naman talaga siya nawala eh. Pero ang description ng parable ay lost son. Bakit? Because he lost his direction. He lost his purpose in life. He lost his meaning in life. Maraming mga tao ganyan ngayon. Kadami ah. Kahit punuin mo ng Christmas light, Christmas tree at Christmas stars ang iyong bahay during Pasko. At kumain ka ng kumain ng lahat ng masasarap. Wala ka namang kaligtasan. Ay walang direction, walang purpose, walang value ang iyong buhay. And this is the purpose of the parable. And Jesus saw it. God saw it. God knows it. And so He said, son, sige na nga. Punta ka na doon. Pakita mo sa kanila ang tunay na kagalakan. Alright? So, back to our text. Why good news of great joy? Because the baby that was born brings salvation to everyone. Everyone. Lahat po, lahat. May nagtanong, Pastor, kung lahat, ay bakit may pupunta pa rin sa langit? Because you have to make a decision. You have to accept Him. You have to receive Him. You have to believe. That's why Jesus said, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter. You have to consciously make a decision. Panginoon, Ikaw lamang ang tunay na kaligtasan ko. Doon mo lang mararanasan ang tunay na kagalakan. And so, number 2, good news of great joy, ang kapanganakan ng baby sa sabsaban because yung ipinanganak, He makes us rich. Yeah, sabi sa ating text, He will be a sign to you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Tingnan nyo sabi ng science, 6 minutes. Sabi ng science, ang ating galaxy ay mayroong billion stars. Right? Yung ating galaxy, ibig sabihin, kung saan nandito yung ating solar system. Yung solar system natin ay mayroong isang star,
ang tawag natin ay araw or sun, mayroong ilang planeta? 8? Nakalimutan niyo na? Yung araw na yun, yung star na yun, iniikutan ng mga planet. Pangatlo sa umiikot na planet sa star ay yung Earth. Andito ngayon. Andito tayo sa Earth. Kung sakaling hindi nyo alam kung nasaan kayo, nasa Earth tayo. At mayroong billions of stars around it, this galaxy. And then sabi ng science, there are about 100 to 200 billion galaxies with billions of stars. Can you wrap around your mind on that fact? Kaya niyong isipin yan, yung ganyang kadakila ng ating universe. And yet the Bible says, if you go to John chapter 1, everything that has been made, nothing was made of all the things that have been made without Him. Because He made everything. Jesus, talking about Jesus. Look at this. And then, one day, the angel pronounced, He is born, and the Bible said, He became flesh and dwelt like us, among us. In a manger, sa sabsaban. Samantalang ako yung lumikha ng lahat ng bagay. Ang aking Ama, ang ultimate power, ultimate wisdom, ultimate being. He could have arranged, di ba? Naipanganak naman ako sa medyo sanitized na lugar. Bakit naman doon? Napaka-pubring lugar. Tama? Wala nang mas pobre pa doon. Ilan sa inyo na pinanganak sa lugar kung saan doon sumisilong ang mga hayop? Mabuti pa nga yung pinanganak sa taxi. Malinis-linis. Mayroon ba sa inyo pinanganak sa taxi? Pinanganak sa elevator. Mayroon? Ako nga pala. Yung baby ni Pastor John, pinanganak sa elevator. At least doon malinis-linis, di ba? Look at this, creator, the billions and billions of stars and billions of galaxies. He could have arranged for a better place to be born into. Pero ipinanganak siya doon. Anong pinapahiwatig ng Panginoon? The lowest of the lowest among us. No wonder why ang unang pronouncement at announcement ay doon sa mga shepherd. Alam niyo bakit? Doon yung mga shepherd ng araw, they were the people of lowest condition. Hindi sila kapanipaniwala sa tao. In fact, kung sila ang naka-witness ng crime at sabihin nila, ipipresenta nilang sarili na mag-witness, sabihin nila, oy, na-witness namin yan. Anong sasabihin sa kanila? Hindi ka tanggap-tanggap ang kanilang testimony sa court of law. Ganon sila kababa, ganon kababa ang tingin ng tao sa mga kanila. But in yet, God, His angel, went to them at sabi, hey, magalak kayo matakot. And then, if you go to, 2 Corinthians chapter 8, verse 9, this explains why Jesus was born in a manger. Sabi sa verse 12, this will be a sign to you, you will find a baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger, and explained by 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Ito ang 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Ito ang sabi. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, He was rich, very rich, yet for your sake, He becomes poor, so that you, me, us, through His poverty, might become cute. Gusto ko sana kung yung sinabi, you might become cute. Pero hindi Sabi, you might become rich. Tama? You, through His poverty, might become rich.
sa yaman ng kanyang biyaya, kahit napakayaman niya, naging dukha siya upang tayo ng mga dukha ay magiging mayaman. Totoo po yun. Alam niyo po, kung mayroon pong isang ginagawa ng gospel sa tao, it elevates the life of people. Ang mga tao kapag naliligtas, gumaganda ang buhay. Why? Nagkakaroon ng purpose, nagkakaroon ng kagalakan, nagkakaroon ng meaning, nagkakaroon ng direction. Now, being rich, sa Bible defines being rich as our needs, all our needs are provided by pursuing God, His kingdom, His will, His righteousness. Ayan po yung rich sa Bible. Of course, yung kayamanan, yung ginto, yung pila, yung salapi, kasama po doon. Pero hindi po yun ang tunay na kayamanan. Dahil maraming taong punong-puno ng pera ang kanilang bank account. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa Revelation, you say you are rich but you are poor. In fact, you are naked, sabi ng Panginoon. Dahil ang tunay na kayamanan ay yung ating pinupurso ang Diyos. Ang kanyang kingdom, ang kanyang kalooban, ang kanyang righteousness. Kaya ang sabi ng Panginoong mismo, Panginoong Jesus, doon sa Matthew chapter 6, verse 33, anong sabi? If we seek God first, if we seek His will, if we seek His righteousness, ang sabi, all will be added to us. Ano yung all? Inulit kong ni-research kagabi, nung nire-review ko itong sermon ko. Tinignan ko sa Greek. Kung ano yung all, alam nyo anong sa Greek eh. Kasi Greek yung original pagkakasulat eh. Alam nyo kung ano yung all sa Greek? Ready kayo? Lahat. Sa Tagalog, all. Ano yung lahat? Basahin nyo yung previous verses. Bahay, pagkain, damit, lahat ng kailangan ng tao. All man's needs. Yeah. So, yun po ang being rich. And then, in conclusion, tama po. Bakit good news of great joy? Kapanganakan ng baby sa samsaman? Dahil sa yung Prince of Peace eh. Sabi sa verse 14, glory to God in the highest, and on earth, peace to men on whom His favor rests. On earth, peace to men on whom. You know, when you have the peace of God, because you have the favor of God on you. Ang tao, kung wala sa iyo ang favor ni Lord, wala kang kapayapaan. Gulumihanan ka. Wala kang katahimikan. Pag matulog ka sa gabi, bilimbaliktad. Wala kang katahimikan. Wala sa iyo ang favor ni Lord. Pero kung nasa iyo ang favor ni Lord, sabi dito, you have the peace. Kaya Jesus said, I'll give you peace. Not as the world give it to you, but the peace I give you passes all understanding. Amen? So, ngayong Kapaskuhan, dapat magalak tayo. Hindi man tayo kasing yaman ni Elon Musk, mayroon naman tayong salvation. Tiyak na mayroon tayong kagalakan. Pastor John. Praise God. Christmas is a spirit of giving. For God so loved the world that He gave. The angels gave the good news. And then Virgin Mary gave her body for the good news to materialize. So, Christmas is giving. Jesus gave His best, His whole life, for your benefit and my benefit. Salvation, hope of healing, deliverance, you know the promises. Pagkatapos, ano pa? Yung pong mga binasa ni Pastor, talks about gift giving. Jesus Christ
is the best gift that heaven can offer. And the more, it doesn't stop when you accepted Him. The more you interact and connect with Jesus, the gift of heaven, the more you unwrap the blessing on a daily basis. Para bang inside the gift, there's a blessing. So, what I'm saying is, we are here to give to God because He first gave Himself to us. He first created us. He blessed us. His nature is to prosper us. Jesus said, I came to give you life, life more abundantly. You notice in our giving now, instead of going to you, we want you to give an offering, love offering to the Lord. Learning from the wise men from the east who traveled many days and nights, and when they saw the baby Jesus, they worshiped the baby, not Virgin Mary, but the baby. They recognized that He is the Son of God. They sense it through the star. And then they gave their best. When you worship God, when you love God, you give your best. Amen? Why? Because He first gave His best. So let us bow our heads and let us pray. Mighty God, loving Father, we can never outgive you. This morning of worship and adoration, we want to express our thanksgiving, our gratefulness for the many things that you have done and given to us. Give us life, life more abundantly. Give us eternal life. You gave us the blessed Holy Spirit to indwell in us. Lord, we can never outgive you. And you even challenge us, if we give what belongs to you, we belong to you. Our life will be more meaningful, more productive, more abundantly, more blessed, so we can be a blessing to others. Thank you, Father, for the honor, privilege, and opportunity to give back to you. From the bottom of our heart, we bless and worship your holy name. Thank you, Father. Thank you, in Jesus' wonderful name, for the opportunity of giving. Everybody say, Amen. Let's all stand, please. For you alone deserve. Let's continue a posture of worship. Let's sing this song. Let's come on up and give our best to the Lord. Let's sing this chorus. Deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to seek your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Lord, we thank you for your word today. We thank you and we're grateful that the good news of the gospel came to the lowly in spirit first. You say in your word that a broken and a contrite heart you will not deny. We come to you today with a spirit of humility, of gratefulness, of worship. And we thank you for all you've done and you're about to do. In this season of Christmas, Lord, that you are dwelling in us. Lord, may we be like the shepherds to tell the world what they have seen. Tell the world that what they have encountered. What we have encountered Jesus Christ on the manger.
He came and He died for our sins, Lord. Seek and save the lost. Lord, this is our desire. This is our prayer. Bless the work of your people. May the Lord bless you and keep you, and may the Lord shine His face upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Be blessed this morning, church. God bless you. We'll see you Sunday, special service, 9 o'clock to 11:30.